Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na po kami uli. Ako po si Brother Jings. Kasama ko po si... Kuya Joe Domingo. At ang aming pong topic ay ongoing na episode 4 na po kami ngayon. Our Father. At napakahirap po explain kung sino ang ating Ama. Hindi mo ma-describe, ang dami mo sasabihin eh. Paano sasabihin yung itatay mo humingi ka, ibibigay, kahit na imposible, ibibigay. Mapapaniwala ba natin ang... ngayon, okay, sige, naniwala na nga ako na ibibigay niya pati imposible. Asaan ba yung father ko? Sasabihin niya, nasa langit. Oo. Para ka na naman bata. Ano ba yan? Asan ba yung langit? Nasa langit. Paano namin hahanapin ngayon yun? Nasa langit. Maririnig ba tayo noon? Hindi ginawa ng Diyos ang napahirapan tayo paakit sa langit. Pinapadali nga niya eh. Kaya dumating dito si Jesus eh. Napakabait niya eh. God is kind and benevolent. Hindi katulad ng mga ibang religion na ini-emphasize yung gift, yung padadalin mo doon, alay mo gano'n. Walang gano'n. Siya na nga nag-alay eh. Yan yung sinasabi, no? God is a provider. Hindi siya nanghihingi para pagka hindi mo dinireport itong ganito, ganyan. Sa kanya rin galing lahat ito eh. So, God is a forgiving God, infinitely merciful. He is far more eager to forgive than to condemn. He pities sinners. God is a seeking God. He's not only awaiting God, eager to welcome humble and penitent sinners. He also looks for the lost and appeals to them. God is not a distant God. Hindi siya malayo. Nandyan lang siya sa atin. Nandito siya eh. He's in your heart sabi ni Jesus eh. God is almighty, infinite in might, majesty, and power. He is a victorious God. Lahat ng gagampanan niya, tagumpay. So, motivated siya dahil sa pag-ibig niya sa atin. No, ha? At He is accessible, open, interested, and passionately in love with each one of us. Please, learn to call Him Father and accept Him as Father. Ngayon, sabi ngayon sa atin, Our Father, para alam natin anong address. Who art in heaven. Ngayon, sa umpisa pa lang, makikita nyo na sa Bible, sa Genesis chapter 1, nandun makikita mo na eh. In the beginning, God created the heaven. Nilikha lang niya yung langit eh. Mas malaki pa siya doon sa langit. Kaya baka kala nyo yung langit na tinutukoy natin, yung universe, no? It is something beyond that, no? So, kung wala pang langit, saan ang galing ang Diyos? Yan ang matatanong mo. Nauna pa siya rin sa langit eh. God existed even before time. Sa atin sa science, nung sabi rin sa Big Bang, yung time at saka yung space, itong lugar natin, itong kinalalagyan natin, sabay yan eh. Basta lumabas na gano'n, nag-umpisa rin yung time. Psalm chapter 90 verse 2, no? Before the mountains were born, or you gave birth to the earth, bago mo pa ginawa yung likha ang mundo, ang daigdig. Even from everlasting to everlasting, ay Diyos ka na. Kaya yung heaven na yan, napakaabang tirahan ng Diyos yan para ilagay niya yung sarili niya. Mas higit pa ang laki niya dyan eh. Higit pa siya. So from everlasting I was established, sabi nga sa Proverbs chapter 8 verse 23. From the beginning, from the earliest times of the earth. Itong mga nagsusulat nito, yung mga prophets na ito, sinusulat na nila yan.
Sabi ni Jesus, mahal ako ng ama ko. Yan eh. Bago pa nilikha ang lahat nito, lalo itong daigdig na ito. For he was foreknown before the foundation of the world, but has appeared in these last times. Itong panahon natin na ito na yung mga huling panahon eh. Yung last na yun, simula nung year na pinanganak siya. Ito na yung last chance. No? Last times for the sake of you. That was 2,000 years ago. Who has saved us and called us by His holy calling, sabing gano'n. Not according to our works, but according to the purpose of God and grace, which has granted us in Christ Jesus from all eternity. Pinapunta niya si Jesus, imbis na magpadala siya ng mga prophets pa. Kaya wala na mga prophets ngayon eh. Magpadala siya ng mga prophet, nagpadala na siya si Moses, hindi pa rin sila sinunod. Ngayon si Jesus na, subukan natin itong mga gentil na to. Andito tayo gentil. Tapos babalikan ni Jesus yung mga Jews. 822,000, sabi nga, mga remnants bago matapos itong panahon natin ito. Hindi katapusan ng sannilikha ito, katapusan ng isang panahon, the age. Katapusan ng mga titigas sa ulo, itong age na to. Kung tawagin natin tayo ngayon, the age of the church. Ano ba yung time? Yung time, maralaman nyo lang yan, pag may nagbago, sabi before and after, bago mo ginalaw to, tsaka hanggang sa pinupuntahan nyo, may time. Pero kaya nga, because God is not changing, He is not covered by time. Kasi He's already perfect na siya eh. He is beyond time. Ganon yun. Yun ang ending natin. Kaya mauna yung ending ng bawat sa atin bago niyo pag-usapan yung the end of the Lord. Huwag natin pag-usapan yun. Tayo nasusukat natin yan sa pagkilos natin. Parang slice yan ng panahon, ganito. But the worst loss na mawala sa'yo, ay mawala sa'yo ang Diyos. Na alam mong meron Diyos. Yan yung pinakamasama. Yung regret mo, walang katapusang regret yun. No? Para ba may nagbibigay sa'yo ng ticket sa loto, binigay sa'yo, ito mananalo to. Palitan mo na lang ako ng isang sandwich dyan. Hindi mo binili dahil hindi ka niniwala. Tapos nanalo. Regret forever na yun. Diba? Ito yun. Oh. Kasi Jesus mismo pag yung Kingdom of Heaven, ang description niya is napakarami. At sinasabi pa niya na ang Kingdom of Heaven na yan is nasa sa iyo. Nasa sa iyo. Asan ba talaga, Lord? Asan ba talaga yung Lord, yung Kingdom of Heaven? Alam naman natin, yung time and space, isipin natin, anong relationship ng Kingdom of Heaven dito sa universe? Yung sabi mo na God is forgiving God. Kaya nung nakapako siya bigla ko naalaala, Brother John, nakapako siya sa krus na gano'n. Sabi niya, Lord, forgive them, for they know not what they do. Forgive them, for they know not what they do. Hindi nila alam na mga bata yan. They are like children, forgive them. Siya. So, again, it relates to yung relationship na ang sinasabi ni Jesus Christ is ang relationship natin sa Ama is really father and child. Father. Ganun din yung mga halimbawa yung meron kang anak dyan na bata, tapos naiwan niya yung laruan niya doon, Brother John, yung laruan niya, Hollens. Dito tumula sa kapang! Aray! Hindi ka magagalit doon sa anak mo. Sabi niya, patawarin ko ito, anak mo ito. Ang daming laruan. Ikaw may bigay mo. So, yun ang ulitin po namin. Is let us look at our relationship with our Father na pwedeng it's father and child. Nakikita, kuminsan, sabi nga niya, abusuhin mo ako. Kulitin mo ako. Sabi niya gano'n, kulitin mo ako. At nakakatuwa naman at itong topic natin na our Father, yung ating Ama, is nakarelate doon sa, meron tayong doon sa ating oneness na God's unsurpassable love. Ang dami nating pinag-usapan doon.
related yun doon. So, babalik na yun tayo doon, Brother Joey. Medyo, ano ba yung relation ng heaven, universe, saka time and space? Ano yan? Yung heaven, dalawa lang ang nilikha ng Diyos, ha? Tandaan nyo, ha? Pero, mga salitang Hudyo to, ha? Iba ang kahulugan kung iintindi nyo sa malalim, no? God created the heavens and the earth. Pagka sinunod nyo yung, binasa nyo yung Apostles' Creed ng binabasa sa Amerika, He created the invisible reality and the visible reality. Yung visible, yan ang earth, no? Matter yan, material. Kaya nga yung mga tao mahilig sa kayamanan, mahilig sa panlalasa, ganito yung mga bagay dito, materyoso kayo mga tao kayo. Pero mawawala yan eh. Kasi yung immaterial world, metaphysical world, yan yung hindi nakikita, yan yung mga anghel. Wala silang katawan eh. Kaya yung mga nilalang dyan, mga anghel nga ang tawag, Hindi ko alam kung meron pa iba nilika. Basta lahat, tawag dyan anghel. 6 na klaseng anghel yan. Pinakamababa dyan, yung mga katabi natin, yung mga guardian angel. Susunod dyan, archangel. Ganyan, pataas yan, hanggang seraphim. Si Lucifer is a seraph. He is more like God. Kaya tanong ni Michael, sabing ganyan, no? Who is like God? Yun ang pangalan ni Michael, archangel. Who is like God? Siya ang lumaban. Biro mo, sarhento lang ito. Nilabanan niya yung talo. Kaya tinatanghal natin niya na isang santo sa atin, lagi nasa istorya ng ating kaligtasan. Kasi ordinaryong higit lang sa yung guardian angel, tumaas siya, ganun lang ang tumalo sa general. Kaya inis na inis siya mga nakatunggali dyan. Anyway, so, yung nilikha ng Diyos, heaven and earth, may katapusan to, may pagbabago to. Kasi isang pagbabago dyan, pinakita na ni Jesus yung tawag natin transfiguration. May katawan siya, pero nagbago siya kasi lumulusot na siya sa mga walls, no? Nakakakain din siya. Siya pa nagpaluto. Nagluto pa, nag-ihaw pa ng plapla eh. Hindi wala pa yata plapla doon. Ano ba yung isda natin? Di ba? Yung isda maitim. Sabi niya, gurami eh. Gurami. Nag-ihaw siya. Nagluto, kumain sila eh. Tapos sinabi nga niya kay Tomas, hindi ka naniniwala. Lagay mo yung daliri mo at lagay mo pa rito. Di ba? Tapos sabi, My Lord, My Lord and my my God. God. Sabi nga Jesus. because thou hast seen me, thou hast believed. Blessed are they that have not seen, Blessed are those who have Yet not have seen and believed. yet believe. Tayo yun. Tayo yun. Hindi natin nakita si Kristo, pero narinig natin. Balita sa atin ng simbahan. Na alam natin totoo kasi galing doon ng simbahan eh. Matitrace mo yan eh. Papunta rito. So, sa pagkatao natin, may isang bagay dito na hindi nakikita, hindi alam ng iba, pero ikaw alam mo. Basta individually alam mo yan. Mayroon kang iniisip. And only God ang nakakakita ng iniisip natin. Miski sila Satanas, hindi nila malalaman yung iniisip mo hanggang hindi mo binibigas o ginagawa. Kaya quiet tayo dyan. Pero ang Diyos, pagka tayo nagdadasal sa Kanya, alam niya iniisip natin masama, mabuti. Yun ang Kaya sabi, we are like prophets. Ang prophets kasi, pag nagsinabi nila, totoo, nangyayari. Ganon din ang Diyos. May isang salita siya. Tayo ngayong mga anak ng Diyos, may isang salita rin ba tayo? Pero may mga bagay na hindi kaya ng ating isip, katulad na magpatawad ka sa mga taong nagkasala sa'yo. Kasi logic says, kailangan gumanti ka. Only faith will say na forgive. Kasi, bakit? Sabi ni Lord eh. Kaya gusto mo maging anak ko, sabi niya, tatawagin mo ako anak ko. Madali lang yan, tawagin mo ako Father. Ito gagawin mo, kasi kung totoo kitang anak, like Father, like Son. God the Father is forgiving, He's a great provider. He can be depended upon, maasahan mo yan. Yan tayo.
nasa buhay natin yan. Kaya dito sa paligid natin, makikita natin. So maraming tao rito, mas siguro malamang talaga yung makamundo. Nag-iipon sila ng kung ano rin sa mundo. Wala nung sa langit eh. Sino ang tatay ng mga yun? Anyway, balik tayo doon sa Heaven. heaven. Oh. Sa pag-describe ni Jesus Christ, heaven is perfect. Perfect. It's perfect. Could be a place, could be a sitwasyon, State. state, Could be but siya, whatever it is, kung ano man yun, it is perfect. Ganun. So, yung perfection na yun, sabi niya, the kingdom of heaven is in you. Yung perfection niya, nasa sa atin. Dati, kasi anak ulit tayo ng ating Ama. Kaya, we have that perfection in us. At saka, yung heaven na yun is a representation of perfection. So sabi niya is, be perfect as your Father in heaven is perfect. perfect. Heaven, Father, perfect. Of course, sinabi na natin kanina na yung perfect yun, kaya nga perfect. Kasi hingin mo, kahit na imposible, ibibigay sa'yo. Kasi walang imposible kay Lord. Walang imposible, kanya lahat eh. Bakit? Kasi kanya lahat. Kaya pag humingi tayo sa ating Ama, talaga ibibigay. Kung saan manggagaling, siyang bahala doon. Tayo po, is napakaganda nitong Our Father na ito because it gives us a crystal clear view on how we are going to experience the joy na sinasabi ni Jesus Christ. I tell you this, sabi ni Jesus Christ, so that you will have my joy and your joy will be full. Complete. Complete. Kasi si Jesus Christ, alam na alam niya po yung sitwasyon na yon. Feel na feel niya yung sinasabi yung Our Father na yon. And He also wants us to feel that Our Father. Sabi niya, kaya ko sinasabi ito, paniwala kayo at mararamdaman niyo kung anong kaligayahan na nararamdaman. Yeah. Pagka yung tatay mo umalis, nagpunta abroad, no ha? Nandyan siya, pero malayo siya. Kaya hindi mo siya makita. Physically, No, ha? oo. Ngayon, ganun ang sitwasyon natin sa ama ngayon. Pero, yung ama natin, nung balik tayo doon sa Adam and Eve, no ha? Kumbaga, yung ama natin ngayon nasa New York. No ha? Pero nung iniwan niya yung mundo kay yung bahay kay Adam and Eve, nung matino pa sila, nung masunurin pa sila, kumpleto ron, merong camera doon, ganito. May internet, may cellphone sila. Kaya miski yung ama nasa New York, nakikita nila. Pinalaya sila doon sa bahay. Di wala na, gagala-gala sila sa kalye. Pero alam nila, ang God, nando sa New York. Ganon ang Diyos. Ngayon wala silang aparato kasi wala sila doon sa bahay. Ang tawag ngayon doon, yung nakikita mo pero hindi mo, nandito ka sa lupa pero nandito siya sa langit, o nandito ka sa Maynila, nandito siya sa New York, ang tawag doon, beatific vision. Nawala yun. Yan ang isa sa mga nawala doon sa pagsuway na ginawa ni Eva. Ano ko itatanong, Brother John? Garden of Eden. Oo, Garden of Eden. It is supposed to be also a perfect place. Yes, But of course, it is a place. it is a place. It's a place. So, explain mo nga doon sa nagtatanong sa atin na bata, Brother Oo. John. Yan yung bahay ni Eva at ni Adan bago sila pinalayas. Kompleto ron. Lahat ng hanapin mo nandun. Yan yung pupuntahan natin. Pagka wala tayo kasi it's going to be in an upper plane tapos kompleto. Babalik yung galing natin nung araw eh. Ngayon, asan yung paraiso? So maraming theory dyan. Ako naman, naniniwala ako na ang paraiso, itong earth mismo. Buong earth. Dito kasi nilagay ang tao. Ito ang center ng lahat ng nilikha. Ginawa ni Lord lahat. Ginawa niya lahat yan. Tapos, pinili niya ang tao dito.
At ito ang kiniinggitan ng 1/3 na anghel. Kiniinggitan, bakit sino ba yan? Huli ang kulelat yan eh. Diba? Pero sinasabi ni Jesus, the last shall be the first. At yung relasyon natin sa Ama na yan, very unique yan. At yung pagiging Ama niya, hindi siya parang ama ng isang bayan o ng isang bansa na maraming tao. Sa mata ng Diyos, isa lang tayong tao dahil sa katawan tayo ni Kristo, kaya tawag sa atin body of Christ. Nung ginawa niya yan, basta kasama ka rito, wala ka ng kasalanan. Kaya pagka nagsumbong na ron, sabihin natin, Judgment Day. Ito si Kuya Jing, ito, ganito ginawa. Sasabihin ni Jesus, binayaran ko na yan. Ano na naman siya? Eh, alam niyo sino magsusumbong doon? Sino yung piskalya doon? Piskal. Sila Satanas. Kanya sabi, they are the accusers. Bayad na. Bayad na eh. Bayad na pala. Talo na naman tayo dito. So yung hindi nagbayad, hindi sumali doon sa bayad na yon na libre naman. Pwera doon. Kasama nung hahatulan yon. At malalaman na. Sabi, lahat daw magsasabi, tama ang Diyos. Very fair lahat. Tama kami, doon kami. Oh. Yun. At miski payagan naman tayo, alam ba kami ni James, masalbahe kami mga tao. Hindi kami humingi ng nagkaroon ng faith kay Jesus na iligtas kami. Yung langit, parang party na yan. Parang party na napakaganda. Imbitado rin tayong lahat eh. Kaso pag wala kang damit, asiwa ka. Lalabas ka talaga eh. Nasubukan nyo na ba yun na pumunta ka sa isang party ng mga kamag-anakan nyo? Tapos imbitado, tapos nandun ka. Asiwa ka, hindi ka mapalagay. Lalabas kang pusa eh. Pwede ba sa langit itong damit natin yan? Hindi, bibigyan tayo bago na. So, yan yun. So, yung heaven, pag-explain natin sa mga kabataan niya, makikita natin yan kasi nawala na sa ating kapasidad na makita yan. Yung mga multo, hindi nga natin makita eh. Mga spirit yun, di ba? Ito pang heaven, di lalo na, ang laki nun. Lawak nun. But who can explain? It cannot be. Yun daw, lugar na yun, no man has ever conceived. Sila Paul na may sabi niyan. No man has seen, no man can conceive what is there. Beyond concept natin, beyond expression. Pero dito pa lang mararanasan natin yung mga tao na nakipag-peace na kami ni Lord. Payapa ka eh. Healthy ka eh. You are at peace. Kasi sa mo, anytime, Lord, pwede na ako. Ready na ako. Gusto mo ngayon na, Lord. History natin yan. Yun ang kasasabi lang natin na sabi ni Jesus Christ, I'm telling you this, that you will feel my joy, and your joy will be full and complete. Yung pong pag-feel ng joy ni Jesus Christ na sinasabi niya, dito po sa mundo yun. Hindi sa langit. Sabi niya, mararamdaman niyo yung kaligayahan ko dito, habang nandito kayo sa mundo. Hindi ka, kaya, paano kami kaligaya? Kailangan namin ng 1 billion, Lord, para kami lumigaya. Paano yan? May pumasok sa isip ko, Kuya James. Sabi, tek mo na, Kuya Joe, sabihin mo to, may isang tao, na complete na eh. Si Mama Mary. Full of grace. Full of grace. Full of grace. Ano yung grace na yun? Si Jesus eh. Pag sa'yo, nasa iyo si Jesus, puno ka na eh. Remember, bata rin si Mama Mary, no? Bata yun. 14 years old siya. Kaya naniwala agad. Oo. So you accept the grace. Libre itong grace na to binibigay sa atin eh. All we have to do is open our hearts, open our minds. Tapos, sabi ni Jesus, come and follow me. Kaya sila, tawag, follow me. Sunod lang sila eh. Tapos may sumusunod. Bakit ka sumusunod? Sabi mo, If any man will come after me, let him deny take up your himself. cross. Take up his cross and follow me. Sabi niya. But anyway, umabot na po ang aming oras uli.
mukhang endless itong topic natin na ito. Kaya mga viewers namin, maraming salamat po at huwag ko kayong magsawa sa amin at huwag nyo kaming tignan nyo Si Lord. si Jesus. Para kami si Mama Mary. Do what my son tells. Do what Jesus tells us. Let us all do it. Kaya maraming salamat po. Babalik po kami sa susunod na episode.